Sir, ano po masasabi ninyo dahil nagbigay po ng komento dito si Senador Chis Escudero na hindi naman needed na magkaroon pa ng press con, ipaalam. Kumbaga SOP na itong pagbibigay ng briefer kay Pangulong Bongbong Marcos para at least alam niya kung ano yung mga legal options po, attorney. Pero bago mo na yan, ano ba itong ganitong legal options na ito, briefer na ito? Kailangan ba talaga ito, attorney? Well, mainly yan, bahagi yan ng normal na function sa executive department, yung mga briefer na yan. Pero hindi yan ang dapat pag-usapan. Ang kailangan ay konfirmasyon sa Department of Justice at saka kay Pangulong BBM kung ano na yung binitawan noong araw, no? Na kung saan ay hindi nila papayagan pumasok ang ICC at hindi nila papayagang ituloy ang investigation for the following reasons. Hindi ba? Naalala natin naman ito, Admar and MJ, yung pag-atras natin sa Rome Statute noong March, I believe March 17 yan, 2019, no? Ito ay official na pag-atras na nagkaroon ng transmission at recordation yan. Iyan ay sumasalamin sa isang desisyong nagpapakita yan, Admar and MJ, ng soberenya nating bansa upang patunayan ang ating kalayaan at pamahalaan ang sariling mga usapin nang walang panghihimasok mula sa labas. No? So dito sa pag-atras na ito, wala nang jurisdiction ang International Criminal Court sa mga pangyayari sa loob ng Pilipinas pagkatapos ng pag-atras. So ito dapat ang ini-expect natin na ilaman ng briefing na i-ignore itong ICC. Now, alam naman natin na pangalawang batayang prinsipyo sa international law, Admar and MJ, is yung prinsipyo na tinatawag nating prinsipyo ng komplementaryo, no? Na naninindigan ang Pilipinas, panahon ni Duterte at ngayon si Pangulong BBM, na yun naman ang binitawan niyang salita, na ang sistema ng batas sa ating bansa ay matatag at ganap na meron tayong kakayahan na magsiyasat at mag-usig ng mga krimen kasama na ang mga tinatawag natin inaakusahan sa konteksto ng giyera laban sa droga. So ipinag-uutos ng prinsipyong ito ng komplementaryo na dapat lamang makialam ang ICC kapag ang mga pambansang hukuman ay hindi kaya o ayaw mag-usig ng mga krimen at pinapahayag ng Pilipinas na hindi ito ang kalagayan sa loob ng ating bansa. So hindi naman po pwede yan kasi lahat ng ating branches of government are functioning, even our Supreme Court. So we are not a banana republic. We are a stable, sovereign country governed by the three branches of government. So itong pambansang jurisdiction na ito na tinutukoy ko, kahit na alam naman natin na pwedeng tugunan ng ating hukuman itong mga sinasabi nilang mga drug crimes, no? Alleged drug crimes, no? So imahalaga rin dito na ipaliwanag sa ating mga manonood at nakikinig yung prinsipyo ng huling paraan, no? Or yung principle of last resort, na dapat lamang makialam ang ICC bilang huling paraan as a last resort, at dahil gumagana ng normal ang mga korte sa Pilipinas. Bilang abogado naman, malaking insulto naman niya sa lahat ng mga abogado na papapasukin mo at payagan mo manghimasok ang isang international entity na wala man lang accountability kahit sa United Nations, at isang entity na subject sa political manipulation ay papapasukin mo parang husgahan at magkaroon ng intervention dito sa sistema ng batas ng bansa natin, no? Na may kakayahan naman tayo mag-usig. At alam naman natin yan dahil marami na prosecute sa drugs. Merong yung namatay, naalala ko yung naging international issue, yung pagkamatay ni Ian, yung isang bata na convict yan, yung mga gumawang police scalawags na yan. So dapat isipin ito muli ng ating DOJ at ni Pangulong BBM na hindi dapat payagan itong manghimasok, no? So napakahalaga po nito kasi bakit tayo yung sinisingle out? Kahit nasa
usapin ng drug war, for example, ilang bansa sa Latin America ang involved sa drug wars for decades. Katunayan niya, naalala ko in 2021 or 22, sa isang linggo nga sa Mexico, sa isang drug war operations, sa isang linggo, 12,000 ang namatay based on legitimate operations at self-defense, yung pagtutunggali ng mga kapulisan at mga drug lords and drug cartels. Alam naman natin na ang drug industry, malaki yan, multi-billion business yan, hindi simple yan. They are non-state actors that can operate very well with high advantage, lalong-lalo na sa technological weapons, no? Meron sinyan, kompleto sila dyan. So, bakit naman pag didiskitahan mo yung maliit na bansa, hindi mo iniimbestiga itong matagal ng dekada na nagkakaroon ng drug war? So, ang mahirap din ito sa Amerika, pinanukala ko na to MJ, no? At Admar, na katulad sa Amerika, alam mo dito, inisyuhan ng warrant of arrest nung araw si President Bush Sr. dahil doon inisyuhan ng warrant of arrest ng ICC dahil sa Iraq War, no? Of course, malinaw doon na the moment na tumungtong sila dahil may batas sa Amerika, pag tumungtong ang ICC, yung delegates ito at judges, is doon pa lang sa airport aarestuhin na sila, no? Kasi wala silang jurisdiction. Kaya ganon din itong latest na kung saan ay sinabi at binantaan ng Amerika ang ICC na kapag nag-issue kayo ng warrant of arrest regarding yung atrocity sa Gaza, hindi namin kayo re-respetuhin dahil wala kayong jurisdiction at hindi namin kayo hahayaan na magkaroon ng pag-arrest sa Israel, no? Primarily, ito yung alleged genocide crimes ni Prime Minister Netanyahu. So, makikita natin dito na mismong mga malalaking bansa, Admar and MJ, katulad ng India, ng China, ng US, ng Russia, hindi nila kinikilala itong ICC dahil nga sa walang accountability ito, no? Kasi in the past, nakikita natin na maraming manipulasyong pampolitika at kakulangan ng pananagutan. So hindi yan pupwede. So mahalagang tandaan natin ay halimbawa, katulad nung nabanggit ko, nung araw ay kahit na yung si President Clinton, si President Bush Jr. ay nagpapatibay na hindi namin kailanman i-recognize ang ICC. Opo. So napakahalaga ng pag-atras nung Marso 17, 2019 MJ and Admar ng Pilipinas dahil wala nang jurisdiction ng ICC. Attorney, di ba malinaw naman yung stand ni Pangulong Marcos Jr. na hindi niya kikilalanin ng ICC? Ba't kailangan pa ng briefer? Malinaw yung stand ng Presidente, di ba? Tama. No? Kaya nga, bilang panimula ko kanina, sinabi ko is ang mas mahalaga rito ay magkaroon ng affirmation. Unless na sinasabi niya ngayon na binabago niya yung stance niya, no? Kasi parang ginagawa niya itong ng DOJ at ng administration parang isang bitag or pananakot para sa mga Duterte administration. So, ang mahalaga pa rin nito, I think ang sambayanang Pilipino naintindihan ang drug war natin, no? Kasi dalawang hugis yan, dalawang muka. Yung gera ng pamahalaan laban sa drug lords, drug cartels, and drug pushers, at saka yung gera ng drug lords versus drug lords, at saka yung mga narco-politicians, etc. So, wala tayong state-sanctioned killings. Sana huwag naman tignan ng mga kritiko ng ating bansa na ang ating kapulisan ay tinatawag nating walang accountability and responsibility. So, dyan tayo dumudulog ng protection. Malamang maaring mayroong mga scalawags yan, pero sa kabuuan ng ating institusyong militar at ang kapulisan ay respetado yan at may integridad. Hindi yan lalabas lamang, no, sa kalye at mamaril ng tao dahil i-enforce yung drug war. So, nakikita natin yung konteksto nito na yung akusasyon kay Pangulong Duterte na sinampa ni Senator Trillanes ay politically manipulated yan. Merong issue yan. Kasi ang gusto nilang gawin ay kahit panahon ni Pangulong PRRD ay idikit itong konteksto na palawakin yung crimes against humanity concept
at isampa ito sa ICC. Kasi iyon ang magdi-destroy sana ng kredibilidad ni Pangulong PRRD at that time. Pero ang problema, if you have a drug war, despite the limited resources, na-clear mo ang more than 82% of your barangays. At hindi lang naman konteksto yan ng tinatawag nilang may mga aresto. Marami din yan yung rehabilitation component. So, napakahalaga nitong component nito. Tandaan lang natin, wala po tayong state-sanctioned killing sa drug war. Bagkus, ito nga yung strict law enforcement. Katunayan nga, mismo sa Amerika, ang tindi ng drug pandemic dito. Almost 60,000 a year namamatay sa opioid epidemic, no? At trillion ang dolyares na ginagastos ng Amerika sa drug war sa Latin America, no? Dahil nga dun sa tinatawag nilang policy of prohibition. Yan yung pag-target ng direkta ng mga manufacturers, halimbawa ng cocaine at yung bawal na gamot. Attorney, dito po sa usapin na ito, kailangan pa ba nating laging pag-usapan itong ICC na nagbanggit na po mismo ang presidente na hindi tayo kailanman magpapasakop na, pero lagi pa rin kumbaga binibigyan ng puwang itong issue ng ICC na ito? Well, kasi katulad kanina, iduduktungan ko na rin to, merong mga seryosong drug allegation, no, sa president. Okay? Na alam natin na the only way to resolve that objectively, dahil naniniwala naman siya sa voluntary testing, ay magkaroon ng isang mas masinop at mapagbantay na voluntary drug testing na hindi na siya kailangan pilitin. Kasi katulad nung ating napag-uusapan previously, ay nakataya ang liderato rito at nakataya yung integridad. Because you are the one basically enforcing the drug laws of this country. So kinakawin ko yan dahil binubuksan ulit at nagkakaroon nitong mga unnecessary briefer. Although if this will be considered mainly as what you call pagpapakita, no, na ito'y kanilang tungkulin, pero dapat ang simulan nila sa briefer, unang-una ay mag-release sila ng statement na kinukonfirma namin, ina-affirm namin ang aming previous position. Hindi po namin kinikilala ang jurisdiction ng International Criminal Court dahil labag po yan sa aming saligang batas at binabiolate po ang aming soberenya bilang malayang bansa. Yan dapat ang simula. Opo. Meron bang say ang taong bayan na ukol dito pagdating po sa usaping legal? Kasi nabanggit nga na wala na tayo sa ICC, pero still meron pa rin mga individual na laging iginigiit na meron pa rin saklaw pa rin na tayo. Pero yung taong bayan na naguguluhan na at ayaw na nitong ganitong issue, may pwede bang gawin sila pagdating po sa usaping legal? Alam mo, ang isa na creative way of challenging ito, kung sakali man magkaroon ng pagbabago sa pananaw ng pamahalaan ngayon. Halimbawa, bumaliktad sila at sabihin nila na may jurisdiction ng ICC, pwede yan na isampa sa Korte Suprema. Any public citizen na sa tingin nila or any group na sa tingin nila ay bina-violate ang ating political sovereignty, bina-violate ang prinsipyo ng demokrasya ng ating bansa dahil dito sa panghihimasok ng ICC para husgahan ang ating hukuman, ay pwede magkaroon niya ng court action. Of course, outside of the legal ways is yung patuloy na katulad na ginagawa ng hakbang na maisog all over the Philippines. As I've said, I am hoping and praying na maging national movement ito for real change in the Philippines kasi masyado nang matingkad yung mga kontradiksyon, lalong-lalo sa pulisiya ng ating pamahalaan. At ituloy yung ating paghihimok sa isang mapayapang paraan, mapayapang pagtitipon upang ipakita natin yung pagkakaisa natin para sa protesta natin sa mga lehitimong issues na kung saan ay naalis tayo sa tunay na usapin at suliranin ng ating bansa. Usapin ng pagkain, usapin ng trabaho, usapin ng pagpaunlad ng ekonomiya, usapin ng kapayapaan. So dumadami yung ating mga external issues
na kung baga ay hindi natin alam kung ano ba ang national interest ng ating bansa, ano bang direksyon ang tinutukoy natin. At dito kabilat kanan, katulad nga yan sa Senate Committee hearing ni Senator Bato, nakita natin at nalulungkot ako doon sa posisyon ng ating mga senador, no? Na katulad ng nabanggit ko last time ay sisipot ng 2 minuto, 3 minuto, and later on, malinaw naman yung design nila to just simply destroy the credibility. So if you are interested really in ferreting the truth, hindi nyo sirain yung karakter ng messenger. Tirahin nyo at i-analyze yung mensahe na hindi naman yun sinasabi na katulad ng tinanggap ni Senator Bato na ang dokumentong yun ay authentic, genuine, dahil yun naman ay ginawa niya based doon yan sa kanyang trabaho ni Agent Morales. Ayan, Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayon pong gabi dito sa Pilipinas. Ingat po kayo sa ulitin. Thank you, sir, for a very short notice. Ay, nako, salamat, MJ. Yes, salamat, Advar. Hanggang susunod, hanggang makatulong tayo sa bayan para magpaliwanag, taus-puso ako nagpapasalamat sa inyo, sa inyong stasyon. Ang mahalaga rito ay makapag-share tayo ng thoughts para sa kaalaman ng sambayanan.